Hey guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin for today is another scam alert about sa mga AFAM na pinipilit kang bumili ng gift vouchers or gift cards o yung mga Steam wallet. So, ang video po na ito ay para sa may mga AFAM na biglaang pinadalahan ng pera or ng parcel. Pero ang ano nila ay bago mo ito matanggap, kailangan mag-cash in ka muna or bumili ng gift vouchers or gift cards or yung Steam wallet. So usually kaya ka nila pinapag-cash in ay para ayun nga later on may isi-send sila sa inyo na link para doon ka bumili ng ng vouchers at eto na ang magiging start kung papaano ka nila i-scamin. So, kung yan po ang nangyayari sa inyo, please stay tuned at wag na wag po muna kayong magpapadala or maglo-load ng pera sa inyong account at para bilhin yung gift vouchers na yan. So, panoorin po muna itong video na ito dahil yan po ay 100% scam at i-explain ko po sa inyo kung bakit yan scam at kung anong gagawin ninyo. I-explain ko po sa inyo kung bakit mas ginugusto ng mga scammers ang gift vouchers or Steam wallet code kaysa sa cash. So, I'm gonna explain it to you. So, please don't skip the video. Panoorin nyo po ito hanggang dulo before kayong mag-ask ng question. Thank you. Kung baguhan ka pa lang sa aking channel, i-explain ko lang po na meron po akong scam alert playlist. So dito po ay may iba't ibang videos po rito katulad ng perang padala sa GCash, perang padala abroad, at yung mga cash prices from abroad. At meron din akong mga videos about paano mo malalaman kung scammer ang iyong kachat at iba't ibang uri ng scams na kasangkot ang AFAM at yung mga about sa mga boxes na padala. So kung yan po ay na mayroong related dun sa mga nangyayari sa senaryo na nangyayari ngayon sa inyo, you can go to that scam alert playlist at panoorin nyo rin po yung mga videos na in-specify ko po at nabanggit ko na. I-explain ko lang guys kung ano ibig sabihin ng gift vouchers or gift cards as kung saan ba ito ginagamit. So, sa salitang gift, sa Tagalog, yan ay regalo. So, kadalasan, ito ay pwede mong mabili through, the shops, sa 7-Eleven, sa mga mall, at pwede rin itong mabili online. So, iba't ibang klase po yung mga gift vouchers na pwedeng ipabili sa inyo. So, basta gift cards, gift vouchers, and Steam code. So, usually, katulad nga ng sinabi ko, yung salitang gift is regalo. So, usually, ang main purpose nito is para yung sa mga tao na ako, madalas ang binibigay ko na regalo, let's say during Christmas, birthdays, or christening, yung mga ganyan na minsan kasi wala na rin akong time na bumili ng regalo at usually maganda rin yung gift vouchers na ibibigay mo sa tao kasi they've got the choice na pumili kung anong bibilin nila. Minsan I prefer that as well kasi minsan mas prepared ko ngayon kasi mas mabibili ko yung gusto ko at mapipili ko, 'di ba? Ako na yung bahalang mamili kung anong gusto ko na regalo sa sarili ko, yung gano'n. So, ang gift vouchers po or gift cards ay may iba't ibang amount, yung value niya. So, yung magre-regalo, pupondohan na po yan. So, imbis na cash yung ibibigay, para siyang, yung parang ampaw, di ba? Maglalagay mo ng pera sa envelope. Pero ito, hindi, as a card nga siya. So, ito yung mga example ng cards na, gift vouchers dito sa UK. So, katulad nito, itong Wetherspoon ay used for, food and drinks sa mga, dito mo lang siya maigagastos sa Wetherspoon. At ito naman ay vouchers ng Amazon. This was an old one. So, yeah, pero sa Amazon po to. At ito naman ay John Lewis. So, you can use it for John Lewis and Waitrose. So, sa John Lewis, andyan yung mga products like pabango, bags, clothes, at kung ano-ano pa. At sa Waitrose naman is usually sa groceries, pagkain, or kung ano pa rin mabibili sa Waitrose. So, yan po. At ang another common na pinabibili ng mga AFAM ay yung Steam wallet at yung Razer Gold. So usually, yung parehong na yan ay ginagamit for gaming purposes. At yung iTunes, ginagamit po yan sa mga Apple product katulad ng iPhone, iPad, at kung ano pa na kung bibili ka ng music nila, so diyan po ginagamit yan.
So, katulad nga ng nasabi ko guys, na mas convenient para to sa nagre-regalo at re-regaluhan yung gift vouchers. Kasi nga, mas sila na yung makakapili at sila na yung mag-spend ng time ng bumili ng regalo nila. So, bawa, yung iba mas enjoy nila na maggala-gala sa mall, di ba, maglakad-lakad. Eh, yung nagbigay sa'yo, baka wala na ring time maghanap ng, regalo sa'yo. So, ibinibigay na nila sa iyo yung pleasure ng paghanap nito online at saka yung sakit ng ulo, 'di ba? Minsan sakit naman talaga ng ulo 'yan, 'di ba? Maghanap ka ng regalo at nag-spend ka ng sobrang time. So at least ito na nga, hayaan mo na yung reregaluhan mo ang bibigyan mo na. Sila hayaan mo na yung reregaluhan mo ang mag-isip ng regalo nila para sa sarili nila, 'di ba? So, kaya guys, ito ay napaka ma-appeal, mas convenient ito sa mga scammers. So, bakit nga ba mas pinipili ng scammers ang gift vouchers kesa sa cash? Yan ang gusto ng mga scammers kasi nga hindi na siya matitrace, hindi mo na maano kung saan niyang ginamit at mahirap na. Unlike nga kung nag-send ka ng bank transfer, 'di ba, from your account to the account nitong scammer, 'di ba, maititrace kung saan nanggaling, kung saan ka nagpadala at kung saan mo pinadala at kung saan din nila withdraw yung pera. So 'di ba, merong madaling matrace pagka ganung bank account o yung from your debit card o your credit card. So, pero pagka yung ganyang gift vouchers na nga, ay malabo na po yung matrace. Kaya, yan ang gusto ng mga scammers. At kaya rin gusto ito ng mga scammers ay dahil madaling ma-access ang pondo. Kaya tulad ng in-explain ko kanina, once na ibigay mo na sa kanila yung code, yun na yun, access na nila yung pondo, di ba? So, hindi na sila mag-iintay ng 24 hours. Kasi minsan, pagka bank transfer, di ba, minsan meron pang processing fee. O may processing time. Minsan, kapag yung sinasabing box transfer, aabutin ng at least 2 working days. Pero kung yung same day transfer, iba na rin yun kasi same day transfer nga. At kaya nila ito gustong ipabili ang voucher kasi nga magagamit nila ito sa kung saan nila gustong igastos yung voucher. So, depende kung ano yung vouchers na pinabili sa'yo. So, yan kasi normally, either bibili nila yung product, then ibebenta rin nila online. So, dun sila kikita. So, i-convert nila yun sa cash, into cash. Kaya sila kumikita. Or, kaya naman, pwede rin nilang sasabihin na ibebenta nila yung mga voucher ng nasa murang halaga. Siguro yan yung mga dahilan. Kasi minsan tataka rin ako dyan bakit may iba na nagbebenta ng murang voucher. Ang pangatlong rason bakit ito ang gusto ng mga scammers ay dahil mahirap na itong mabawi. So, parang related din siya sa una kong sinabi, di ba? Na hindi na siya matitrace. Mahirap na itong mabawi. Kasi once na nga na maibigay mo yung code, mahirap mo na yan mabawi. Hindi mo na yan sasabihin na ayoko na, ibigay mo na sa akin yan. So, yung ganon. At saka, kaya para sa mga scammers, ito yung secure na paraan para sa kanila. So, ito rin ang ginagamit ng scammers dahil marami pang tao ang hindi pamilyar sa ganitong paraan at kung saan talaga ito ginagamit. So yun yung mga vulnerable na tao, katulad ng mga may edad na, at yung mga talagang hindi familiar sa ganitong gawa o sa ganitong paraan ng pagbibigay ng regalo, pagbibigay ng pera, at hindi nila alam na ito ay walang kaugnayan sa perang pinadala sa kanila or sa parcel or sa box na pinadala sa kanila. So, hindi nila alam na wala itong kaugnayan sa pagbabayad ng fees, sa pagbabayad sa mga bangko. So, ayun, kaya sinasamantala nila. So, ang next na rason ay pagpapanggap na ito yung tanging legit na paraan para magbayad ng conversion rate, ng delivery fees, at kung ano-ano pa. So, dahil nga related din siya sa una kong, yung kakasabi ko lang, na dahil nga yung mga vulnerable people at yung mga hindi nakakaalam ng ganitong paraan, so yun yung nasa kanila na nagpapanggap itong mga scammers na to, na ito talaga ay legit na paraan. So, yun. Kaya ito ginagamit ng mga scammers.
At gusto rin ng mga scammers ito dahil kahit saan pwede nila itong magamit. Especially katulad ng kung merong Amazon, yung iTunes vouchers nga. So, ayan. So, mas madali siyang magagamit kahit saan. At kung yung vouchers na pinadala sa iyo ay hiningi sa inyo ay yung for big store na pwedeng gamitin sa big store. So, kasi doon maraming silang option. So, pwedeng pang grocery, pambili ng mga kung ano-ano. At ayun nga, ang gagawin naman nila, ibebenta nila yon kapalit ng cash. So, yun. Kaya, yan ang mga reasons bakit gustong-gusto ng mga scammers ang gift vouchers at, gift cards, Steam codes, Steam Wallet code, at Razer Golds. So, kaya yan guys, kung yan na ang nangyayari sa inyo at hinihingian kayo ng mga ganyan, so alam nyo na po na yan ay 100% scam, kaya wag na po kayo mag-waste ng ganyan. At kung gusto niyo naman bumili kanyan, ibigay niyo na lang sa sarili niyo. Yan na lang iregalo niyo sa sarili niyo. Wag niyo ipamimigay yan sa mga scammers. So, yan po. So, ang gagawin nyo, kung yan ay nangyayari sa inyo, like I've said in my previous videos, na i-block nyo na kaagad dyan, at i-report nyo kung saan kayo kinokontak. So, kung kinokontak kayo sa Gmail, doon nyo siya i-block. Kung sa Messenger, doon. At sa WhatsApp, at kung saan pa kayo kinokontak. At kung tinatakot na kayo, so, as you know, kung yan ay scam, di ba? At hindi naman talaga yan totoo, pineperahan ka lang. Bakit ka matatakot dyan? So, ang gagawin mo lang, katulad ng sinabi ko, ay i-block nyo na po kagad dyan para hindi na kayo makontak. Kung gusto nyo, para makampante ang inyong loob, ay i-report nyo rin po yan sa police or sa cybercrime. At another way din na para ma-spread nyo yung ganitong awareness, ay pwede nyo rin pong i-like at i-share ang aking videos para po mas marami pa ang ma-warningan ng ganitong scam. So, yun lang po and I hope na nakatulong po ito sa inyo, and please don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, at don't forget to click like and share. Thank you very much. Bye-bye.